Ito, si Yulin Castro. Si Yulin Castro ay isang sikat na influencer na merong 3.4 followers sa TikTok. And one day pumunta si Yulin Castro sa Iloilo to enjoy the city. And it happened na kumain siya sa cafe na ito, ang Coffee Break Cafe International. At pagkatapos niya matikman ang lahat ng pagkain sa cafe na ito, ay binigyan niya ito ng review. Ang problema ay instead of constructive criticisms, ay pambabastos ang pamamaraan nito sa pagbigay ng kanyang review. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. At hindi ito nagustuhan ng mga netizens. And according sa mga commenters ay hindi ito yung first time na sinabihan niyang hindi masarap ang pagkain na natikman niya sa Iloilo. Not just one, Another unsuccessful human-made. not just two, Harap! Sarap itapon. oh no, not just three, Ang dami nyo dyan, walang masarap ni isa sa inyo. kundi many times niyang sinabi na hindi masarap yung natikman niya na pagkain sa Iloilo. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. Lahat na natikman mo matabang, walang lasa. Napaka-imposible naman. Then it makes me wonder, talaga ba na walang masarap sa nakain niya? Then it leads to a question. Ano ba talaga ang purpose ng pagpunta niya sa Iloilo? Oh, let me rephrase what I said. Ito si Yulin Castro, isang sikat na content creator na merong 3.4 followers sa TikTok. And one day pumunta si Yulin Castro sa Iloilo, probably not to enjoy the city, kundi para i-bash ang pagkain sa Iloilo. Maharap! Sarap itapon. Since I have mentioned few things na sa previous video ko, no? So this time around, let's talk about few other things naman. Kasi merong mga katanungan na namuo sa isip ko. Tulad na lang ng meron bang epekto sa turismo? Specifically sa mga lugar na nagkaka-issue ng ganito. Meron ba itong impact sa turismo sa kanilang lugar? Well, if you have this kind of big number of followers, isa kang sikat na content creator, talagang your words can shape a public opinion. Kasi sikat ka inaabangan ka ng tao. Lahat ng sasabihin mo have an impact sa kanilang pandinig. That is why yung mga politiko are hiring influencers. Yung mga gambling lord are hiring influencers. Kasi alam nila that influencers can have a huge impact sa kanilang motives. And if you said something cruel or harsh sa isang establishment, chances are hindi na pupunta ang tao dun. Lalong-lalo na ang mga followers mo. Kasi isipin nila, lalong-lalo na ng followers mo, bakit pa ako pupunta dun? Hindi nga daw maganda Hindi nga daw masarap. Ito para sa akin naman to You can still be hard on giving your reviews sa mga pagkain na natikman mo by giving your honest opinion. You can criticize it if that is what you want. But at the same time, you can still be constructive pa rin naman. Diba? Kung ayaw mo sa pagkain, say ayaw mo sa pagkain. It's just a matter of how you handle things Diba? Kung hindi ito yung preferred na lasa mo, say hindi ito yung preferred na lasa mo. Diba? But don't be too cruel sa isang pagkain or sa isang establishment. Kasi chances are, hindi na pupuntahan ng tao yun. Lalong-lalo na pag isa kang sikat na influencers, maraming taong gagaya sa'yo. Maraming taong a-adapt ng opinion mo. And chances are, yun na nga, hindi na pupuntahan ng tao, kaninong negosyo mo lulugi? Sa'yo ba? Hindi naman Turista ka lang. At the end of the day, yung kawawa, yung may small establishment doon. Bilang isang influencer, try to filter out yung mga words na sasabihin mo online and off-cam. Kasi may mga words doon, mga opinions that are not meant to be public. May mga comments, opinions that are meant only para doon sa specific na tao, which is yung establishment, staff, or sa kitchen, bakers, yung mga taong nag-prepare ng food mo. May mga set of words ka exactly para lang sa mga viewers mo at para din doon sa establishment. Kasi pwede mo naman sabihin na talagang hindi siya papasa sa standard ko Talagang ayaw ko ng lasa niya, matabang or sobrang tamis. 3 out of 10 para sa akin. Hindi siya papasa para sa akin. Hindi ako nasasarapan. Hindi ito yung lasang ine-expect ko. But I still encourage you guys na subukan nyo. Try it yourself. Kasi baka ako lang yung may diferensya. Pwede mo na sabihin yung ganun. Kaysa namurahin mo. Diba? Pwede mo na sabihin na, guys, hindi ito yung lasang ine-expect ko to this price. Hindi siya papasa sa standard ko. But I still encourage you to go here, try it yourself, para makumpara nyo. Baka ako yung may diferensya. Baka taste buds ko ang may diferensya. Next is yung pagmumura at pagiging conservative ng mga Pilipino. And this leads to a question, bakit nga ba maraming nagalit nung nagmura si Yulin Castro? Well, maybe hindi nyo pa nare-realize. Pero historically speaking, tayong mga Pilipino, we are a conservative people. Diba? Not only on how we dress, pero pati na rin yung language natin, yung pananalita. Diba? Conservative tayo doon, yung mga matatanda natin. At yung mga ideas na to are backed with strong religion sa bansa, yung hiya culture nating mga Pilipino, at yung respeto, yung respect of elders. Diba? Lahat ng yun nagtuturo sa atin that dapat maging modest tayo, mainhin. Dapat maging respectful tayo.
Meron tayong moral speech. Most especially pag nasa public place ka. Turo ng simbahan yun dati. Turo ng mga matatanda. Yung hiya culture natin, tinuruan tayo, dapat mahiya ka. Huwag kang magsalita ng ganito, huwag kang magsalita ng ganyan. Lalong-lalo na pag nasa public place ka. Respect of elders concept natin, tinuturuan tayo, dapat maging mindful ka sa mga pananalita mo. Isipin mo yung mga words na gagamitin mo. Avoid mo yung mga ganitong klaseng pananalita, di ba? Lalong-lalo na sa laking 80s, 90s, di ba? Iba yung disiplina dati. Lagi tayong nakakarinig na sige, subukan mo. Di ba? Testingin na karoon, kay makamusta ka ng baba mo. Di ba? Lagi tayong nakakarinig na ganun. Ako, together with some of you guys, lumaki din ako sa laking 90s. Lumaki tayo na tanging matatanda lang ang may karapatan nagmura. Tayo mga kids dati, 90s kids, wala tayong karapatang magmura. So the fact na maraming nagalit sa pagmumura ni Julian Castro, is it a good thing ba? Well, kung iisipin ko, well, yes, good thing, di ba? Kasi nagpapakita lang ito na maraming palang ayaw sa pagmumura. Maraming mga Pilipino ang disiplinadong lumaki. Kasi ayaw na nakakarinig ng pagmumura eh. So kung iisipin mo, dahil maraming nagalit sa pagmumura ni Julian Castro, affected sila. No? Affected tayo. Lalong-lalo na yung pagmura mo sa pagkain. Diba? Sensitive tayo dun. And food is not just food in the Philippines. Food is also culture sa mga Pilipino. So yung pagmura mo sa pagkain, na namura mo na yung staff, pati yung establishment, pati yung sa kitchen, yung tao na prepare ng pagkain mo, namura mo pa pati yung kultura diyan sa Iloilo, yung kultura ng mga Ilonggo. Diba? Kasi I'm pretty sure na lahat na nakain mo dun, that is the taste of Ilonggo's touch.